Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoko ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoko. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news. A-troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified. Batayan yung inyong mga sinasabi. Yung pinapakalat nilang fake news ulit. Fake news ulit. Okay? Fake news. Alam mo, mahirap kasi yung wala doon sa sitwasyon. Tapos wala doon sa lugar kung saan nagkaroon ng mga pag-iimbestiga. Gagawa ng kwento. Diba? Lalo na sila mabubutata dyan. Kamo nakakita mo na social media hasta mainstream media ni publish na niini pasabot din agin ni fake news. Ang hukom karon findings dito sa Amerika nga ang namatyan ni Paulo Tantoco overdose sa drugs. Published na dili na fake news. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos.